Doon Pag-usapan sa mga, natin, itong pag-uusapan natin, hindi medyo, pang maliliit ang sweldo nito. pang Pero kwanto. kailangan nating alamin kasi buwis ng gobyerno ang nawawala, tumatagas dito, di ba? Kaya kami pakialam tayo mga kapuso. Ito may Nasa linya kinalaman. natin si Sir Alvin Enciso, siya ang Chief Intel ng Manila International Container Port o MICP. Magandang umaga, Sir Alvin. Welcome po sa Double Wang, sa Double B. Good morning. Magandang umaga po, Sir Weng, Ma'am Weng. Thank you. Yan. Thank you Magandang sa oras. umaga po at pasensya na sa maagang gising ha, kahit Ay, weekend. okay na po, ma'am. Oo. Thank you. Kahapon nagkaroon na naman kayo ng panibagong operation laban po do sa, well, quote-unquote, hinihinala natin ng mga smuggled vehicles, luxury cars for that matter. Pero pangatlo na ito, Weng. Parang 3 linggo na kayo sunod-sunod ang operations for Alvin. Anong meron? Talaga bang sadyang maraming naipupuslit na mga mamahaling bihikulo? Ayun po, marami po kasi tayo natatanggap na reports. Saka based online po, talagang napakamumura ho ng mga gantong luxury vehicles. Kaya agaran pong inutos sa amin na magbantay, be on the lookout for these smuggled vehicles. Bakit kaya nilang ibenta sa gantong halaga, ngunit kung taxes pa lang pong pagbabasihan dapat lalagpas na po doon sa kanilang selling price. Okay, ipag-usapan muna natin sa yung punto na yan. Pag sinabi nating mura ang bentahan ng mga luxury cars, magkano talaga ang dapat na presyo? Magkano ang benta? Opo, kung ini-import po kasi lang, marami po tayong sinasabi ko kasi mga gray market o yung hindi po talaga dito naka-establish na mga big brands na meron sariling showroom. Opo. Nag-i-import po sila from galing sa ibang bansa at siguro po ay ginagamitan nila ng yung technical smuggling para maipasok po ng mababa ang kanilang binabayarang taxes. Kaya kaya nila pong ibenta ng medyo mababa rin compared dun sa tamang halaga po. Kaya pinoprotektahan din po ng Bureau ang mga talagang meron pong established dito ng mga car manufacturers, car importers na legitimate. Gusto natin hong tigilin ang mga nagpapasok ho ng through outright or technical smuggling ng mga ganito luxury vehicles. Kaya lahat po ng pwede namin bisitahin through our first and second validation, mukhang magpositibo po. Agaran po namin itong kakandak po ng surveillance at kakasa po kami kaagad ng isang enforcement action Opo. or ang pag-serve na po ng letter of authority galing kay Commissioner Ben Rubio po ng Customs. Sir? Wait, may punto lang kung baka lang mawala sa isip ko. Pag sinabi pong technical smuggling, anong pinapalabas nila na anong produkto yung mga luxury vehicles? Ito po, dinedeklara po nila ng pinakamababang uri ng or modelo ng sasakyan. Kagaya po ng entry level, kung nyari meron po tayong Ferrari na pinakamura, yun po hindi deklara nila. Oo. Subalit pag check naman po natin sa mga previous po kasi natin nahuhuling mga sasakyan, ito pala yung mga high-end nila, top of the line. In which yung taxes and duties po, malayo po ang discrepancy. O pag Opo. sinabing Kung binabayaran malayo, po nila- gaano kalayo yun by percentage? Mga 100%, 50% ang nawawalang bulis sa Hindi gobyerno lang per po. car? 200, 300% po ang nawawala. Kasi kung ang isang mababang modelo po, kung sakali ay isang Ferrari, bababayad lang po tayo mga 3 to 4 million. Ito po, as much as 40 million, 50 million po na mga ang compared dun sa top of the line naman po nila. Sa duties and taxes pa lang Kita po. mo yun? Ako naman, partner, gusto ko malaman kasi paano nakarating sa mga warehouses na napuntahan nyo na radio ang mga sasakyan na yan? Hindi ba nanggagaling ho lahat, dumadaan yan sa pag-inspeksyon ng customs? Bakit ito, sasabihin mababa ang iba yung pagdedeklara at mababa ang declaration nila sa sasakyan? Paano nakakapunta ho ron, nakakalusot? Ayun po, marami po kasing libo-libo kagaya po sa MICP or sa North Harbor, ang containers po na dumarating dyan is around 5,000 a day. Kaya nationwide ho, around 10 to 12,000 a day po. Lahat po yan ay dumadaan sa mga pantalan. Meron po tayong mga established na safeguards para bago makalabas, may inspect. Pero hindi po lahat mabubusisi isa-isa. Kung ang isang container po ay i-inspeksyonin maigi, abutin po to ng 1 hanggang 2 araw. Kung
matitigil po natin lahat o tataas po ang percentage ng ating inspeksyonin sa pier o Opo. sa mga pantalan, magkakaroon naman po tayo ng port congestion. Since ang primary po ng Bureau of Customs is revenue collection, trade facilitation, ito, hinahayaan po natin sila, ideklara nila based on documents and initial inspection. Meron po tayong mga x-ray. Pag nakita naman po ang dineklara nila is sports car at nakita naman sa image po based doon sa monitoring po natin is sports car naman po talagang itsura, nakakalabas naman po sila, pinagbabayad po sila. Ngunit pag may natanggap na po tayong mga information at mga profiling po natin and intelligence gathering, nalaman na po natin meron silang naipuslit, meron naman po tayong mga enforcement actions na ginagawa ang Bureau of Customs, kagaya po ang paghahabol sa labas. Pero hindi ho ba, sir, na mas maganda, okay lang kahit may port congestion, basta't wala ho tayong nailulusot ho dyan na makakalusot sa pagbabayad ng tamang buwis o ng, malay nyo, baka illegal pa ang ipinasok ko sa atin dito? Mas marami po kasi ang lehitimong nagbi-business po dito sa ating bansa. Opo. Kung mapipigilan po natin, matitigil po natin ang flow po ng importation o ang paglalabas po ng mga kargamento sa pantalan dahil lang po sa paghahanap sa mga iilan na scrupulous persons na gusto mag-smuggle, mas malaking epekto po ang mangyayari sa ekonomiya. Yes. Kagaya po kasi ng mga factory po, matigilan lang po ng paglabas ng mga raw mats, libo-libong factory workers po ang hindi makapagtrabaho. Kaya dire-diretso po talagang trade facilitation po na ginagawa sa mga Natatandaan ko pantalan. dati, Weng, di ba, Sir Alvin, nagkaroon ng port congestion dati. Parang mga 2 to 4 years ago opo. yon. Talagang reklamo ang mga negosyante. Nadamay Yes, sila yung mga opo. legit. Bumagal Oo. ang production ng mga manufacturing firms. Ang daming mga produkto ng sa mga mall, sa mga supermarkets, ang nakatenga at halos mabulok Tama na, po. hindi ba, Sir Alvin? Tama po. Malaking epekto pong mangyayari. Kawawa pong ekonomiya kung lahat po ng susuriin maigi, babantayan maigi. Pero hindi po tumitigil ang Bureau of Customs sa ganung mga pagsubok po nila ng technical smuggling. Ito po ay ating ating pong agad ginagawa ng enforcement actions po. Kaya May lang- nag-text nga dito, partner. hindi. Sir, Go ahead. ano daw hong klaseng katwiran ng gano'n? Kasi mahirap inspeksyonin, so hayaan lang natin na ganyan. Yun ang punto ko, Sir Alvin. Hindi wala tayong pwedeng magawa doon eh. Di ba? Opo, Meron ba kayong programa na naiisip at pinag-aaralan ngayon para yung gap na yon, yung problemang yon ay matugunan po natin para sa beginning pa lang ng proseso, hindi nalulusutan ng tax leak na napakalaki ang gobyerno? Opo, marami naman po tayong nahuhuli at na pinagpe-penalty po sa ating mga pantalan. Iilan lang po ito. Konting-konti lang po ito through the years na iipon to. Kung napapansin niyo po yung ating nahuhuling mga sasakyan, marami nga po dyan yung mga luma na. Kaya yung naiipon po nilang mga nai-smuggle nilang ganyan-ganyan. At hinahabol pa rin naman po natin. Okay, At hindi po natin pinapabayaan nagkakalat-kalat. pero sana maganda nung magkaroon pa rin ng programa po ang Bureau of Customs na doon pa lang sa entry pa lang, di ba? Wala ka ng problemang entry ilalabas. level pa lang, hindi na tayo malulusutan pa. Oo. Kahit gaano man siya kakaunti o karami, at least hindi ka na maghahabol pa, hindi ba, Sir Alvin? Yes po. Sunod-sunod na pong ating coordination with other agencies din po, katulad ng PPA, for a bigger space, bigger facility, para ma-inspection po, marami pa po tayong ma-inspect. Tapos ang pag-purchase po ng x-rays, dire-diretso x-ray machines, na maging mas accurate, mas updated, para mas kita po natin kung ano po yung mga sasakyan na pumapasok, mas Opo. kita po natin ano Yun. laman ng mga container. Sir, partner, Go habol ahead. ko lang. Baka makalimutan ko rin. Go ahead. Yung pinapakita natin sa radyo na TV pa yung warehouse. Napakagandang Oo, mga yung sasakyan na yan. no, doon. Oo. Ano ba tawag doon? Mga hot cars na ba tawag doon sa mga Oo. yon? Ano ho ang gagawin sa mga yan? Yung may-ari ng mga warehouse na yan, ano ang atraso nila sa atin Yes. yan ba At may nakasuhan na ba? may kwan lang mo sila babayarang tamang buwis tapos they can keep those cars and sell them ganon? Although nagkaroon na ng violation, Sir Alvin, ha? Opo, kung ang violation po, ang kulang kung nilang binayaran ay kakaunti or below the 35% threshold, hayaan po natin sila magbayad plus penalties. Ngunit kung mas malaki po sa 35% na magiging ang discrepancy nila,
ang penalty ho nila is forfeiture na ho ng sasakyan at ito po ay ibebenta sa public auction. And yung within the 15 days po, binibigyan po sila ng 15 days upang magpresenta ng mga dokumento nila ng payment, proof of payment of proper duties and taxes. At within the 15 days po, nagbigay na nga po ang ating commissioner ng statement na within the 15 days, kung sino ang gustong pumunta sa bureau at mag-offer ng voluntary payment, basta magko-qualify po sila doon sa buyer in good faith and hindi po talaga sila involved sa importation o sa pag-smuggle po ng mga sasakyan na ito sa loob. Okay. Marami po kasi dyan yung mga lumang sasakyan na nakadalawa, tatlo o panglima na ho silang may-ari na wala na raw po silang yung hinahanap po natin proof of payment or yung customs payment. Ito po yung parang official receipt po na in-issue ng Bureau of Customs sa pagbayad ng duties and taxes. Okay, Sir Alvin, kung halimbawa po, doon sa mula since 3 weeks ago, nung sunod-sunod po ninyong operation, ilang sasakyan, doon sa 3 operation pa lang na yon, ang inyo pong nakita, nakuha, or nakumpiska ng Bureau of Customs? Wala pa, hindi pa ho kasi umaabot yung 15 days doon kahit sa kauna-unahan nating operasyon. But next week po, aabot na po tayo doon sa 15 days. Doon po makikita natin kung sino po talaga yung legitimate, saka yung illegal, at sino po talaga yung merong pinagbayaran na kulang or talagang walang pinagbayaran kahit 5. Okay. Sir Alvin, sa pagtaya po ninyo dyan sa MICP at Bureau of Customs, dahil lang sa ganitong klase ng technical smuggling ng mga sasakyan, magkano po, base sa pag-aaral ninyo, ang nawawalang duties and taxes sa gobyerno kada taon? Sa MICP po, kakaunti po kasi dumarating na sasakyan doon sa amin. Subalit, marami pa rin tayo nahuhuli nag-technical smuggling o sumusubok. Pero medyo maliit lang po yung percent. Based doon po sa ating mga Sa data. MICP? Sa MICP po, sa MICP. Kung hindi sa inyo dumaraan, saan pa dumaraan yung mga smuggled na vehicles or under technical smuggling na sistema? Sa iba-ibang port po sa buong Pilipinas, marami na po tayo nahuli. Kahit as far as Mindanao, Visayas, marami na pong nahuhuli sa mga port. Saan mas marami? Marami na rin po pinagbabayad. Pinakamarami yung pinapasukan ng mga sasakyan ay sa Batangas. Dito po kasi dumarating yung o pinaparating yung mga car manufacturers sa kanilang mga ginagawa, yung malalaking brands po. Diyan po dumadaan sa Port of Batangas. At dyan din dumadaan yung mga hot cars, yung mga technically smuggled. Oo. Meron din po. Meron din Meron po tayong din. mga nahuhuli din sa Port of Batangas po. Pero ito yung mga warehouses na raid ho ninyo, ito po yan ang negosyo nila. Pagbebenta ng mga ganitong luxury vehicle. Yung sa Pasay, sa Parañaque, and sa Makati po. Oo. And yung sa Taguig po, yung ni-raid po natin, yung pinaka-latest po. Sila naman po hindi nagbebenta. Meron po silang car detailing, car, Doon ginagawa. car So, repairs. So illegal na And yung meron negosyo din po nila. sila yung Detailing lang pero nagbebenta na. pero meron din po silang facility kung saan pwede ho kayo magtago ng mga sasakyan. Nagtatayo na. Warehousing ng mga luxury. Kung wala kang parking, doon ka makipark. Front pala yung detailing. Di ba? Pwede. Naku, Sir Alvin, maraming salamat po sa kwentuhan ngayong umaga. Huwag kayong madadala sa amin, ha? Pero magtiis tayo sa pag-inspection talaga. Maraming po sa suporta niyo po. Totoo yan. Opo. Magtiis tayo sa pag-inspection ng tama talaga. Oo. Para walang Yes po, makakalusot. yes Opo. Good luck po. Maraming Good luck. salamat, Thank you, Sir sir. Alvin. Thank you. Maraming salamat po. Good morning. Good morning, sir. Hilingan, walang pinoprotektahan.